Si Taylor Coronado o mas kilalang Taylor Siya Business ay pinanganak noong November 23, 1997 sa Evanston, Illinois. Ang kanyang ina ay si Marla at ang kanyang ama naman ay si Arturo. Si Taylor ay panganay sa dalawang magkakapatid at sumunod sa kanya ay isang lalaki na nagngangalang AJ. Nasa middle class ang kanilang pamilya at ang kanyang ama ay matagal na empleyado ng isang malaking phone company. Nasa grade 4 pa lamang si Taylor at na-assign ng kanyang ama sa Green Bay, Wisconsin, kaya doon na rin siya nagdesisyon na ilipat ang kanyang buong pamilya sa bagong lokasyon. Ang ina ni Taylor ay alcoholic na halos hindi na niya nagagampanan pa ang kanyang mga obligasyon sa kanilang bahay at bilang ina. Noong umaga ng May 2009, pagkagising na Arturo ay nagulat na lamang siya nung makita ang kanyang asawa na si Marla na wala ng buhay sa kanilang kama. Siya ay namatay habang natutulog sa sakit na cirrhosis of the liver sa edad na 41. Ang pagkamatay ni Marla ay nagdulot ng malaking epekto sa buong pamilya, lalo na kay Taylor na nasa murang edad pa lamang siya na 11. Kailangan pa talaga nila ng kanilang ina. Di nagtagal ay nagkaroon din ng panibagong asawa si Arturo. Hindi pa nga tuluyang naka-move on sila ni AJ sa pagkawala ng kanilang ina ay mag-a-adjust na naman sila sa panibagong asawa ng kanilang ama. Dahil doon habang lumalaki si Taylor ay nag-iiba na rin ang kanyang ugali. Marami na siya nagiging kaaway at madalas napapasabak sa gulo sa paaralan dahil sa kanyang pag-uugali. Kahit ang kanyang ama na si Arturo ay nabigla din sa nangyayari sa anak. Ang akala ng ama ay normal lang sa nagdadalagang edad ni Taylor ang mga ikinikilos at ginagawa dahil baka doon niya inilalabas ang sama ng loob sa biglaang pagkamatay ng ina. Makailang beses ding nagtangka si Taylor na kitilin ang kanyang sariling buhay sa pamamagitan ng paglaslas ng kanyang pulso at pagsugat sa kanyang lalamunan. Mabuti na lamang at palaging naaabutan ni Arturo ang anak kaya naisalba din ang buhay ni Taylor. Doon na nakapagdesisyon si Arturo na kailangan na ng tulong ng kanyang anak. Dinala niya si Taylor sa isang mental health professional at umaasang makakuha ang anak ng tulong na kinakailangan nito. Binigyan siya ng gamot para sa ADHD, mood stabilizers, antipsychotics at antidepressants. Ngunit kahit may mga gamot na siyang iniinom ay hindi pa rin malaman kung anong pinag-ugatan ng problema sa pag-uugali ni Taylor. Pagtungtong niya ng high school ay ganun pa rin ang mga ginagawa ni Taylor. Madalas pa rin itong nasasabak sa gulo. Kalaunan ay nakilala niya si Shad na naging boyfriend niya. Dahil sa pag-uugali ay nagdesisyon ng kanilang school na i-expel si Taylor. Kaya naudlot ang kanilang relasyon. Hindi na din alam ng ama ni Taylor kung ano pang gagawin sa kanya, kaya nakapagdesisyon siya na dalhin ang anak sa Texas para doon manirahan sa kanyang mga magulang. Doon ay natapos ni Taylor ang kanyang high school. Medyo umayos din ang kanyang buhay at pag-uugali habang siya ay nasa Texas. Doon din niya itinigil ang pag-inom ng mga iniresetang gamot sa kanya ng kanyang doktor sa pag-aakalang maayos na ang kanyang kondisyon. Taong 2017 sa edad na 19 ay nagdesisyon si Taylor na bumalik na ng Green Bay. Sa mga puntong itinigil niya pag-inom ng kanyang mga gamot ay nag-umpisa naman siyang gumamit ng marijuana at umiinom ng alak. Gumagamit na din siya ng meth. Ang taong nagbigay at nagturo sa kanya kung paano gumamit ng meth ay ang siya din naging asawa ni Taylor. Siya si Warren Chabot. Siya ang dream guy ni Taylor, matangkad at may trabaho. Nasa 20s pa lang si Warren nung nagkakilala sila ni Taylor. Hindi na maayos ang kanilang relasyon sa umpisa pa lamang. Marahil ay dala na rin ang epekto ng paggamit nila ng meth. Madalas ay inaakusahan nilang isa't isa na nagloloko. Di umano ay napaka-controlling na ni Warren simula pa lamang ng kanilang relasyon at inilalayo niya si Taylor sa pamilya nito. Dumaan man ang relasyon nila sa napakaraming pagsubok ay nagpakasal pa din ang dalawa noong 2019. Noong July 2020 habang high si Taylor sa meth ay nagtatakbo ito sa labas ng kanilang bahay at kinakatok ang kanilang mga kapitbahay. May mga tumawag na din ng mga pulis. Noong nilapitan siya ng mga pulis ay sinabi niya na nasa ibang planeta na daw siya noong mga oras na yon. Sinubukang pakalmahin ng mga pulis si Taylor ngunit mas lalo itong nagwala at tumakbo sa gitna ng kalsada habang hinaharang ang mga sasakyan. Habang hinahawakan siya ng mga pulis ay nagpupumiglas ito. Hinuli si Taylor at kinasuhan ng resisting arrest at battery on law enforcement dahil sa pagsipa sa mga nakapalibot sa kanya ng mga pulis. Dahil yun ang una niyang kaso ay binigyan siya ng 3 years probation at ang pagsagawa ng mandatory psychological evaluation sa kanya. August 2020 ay hinuli ulit si Taylor dahil sa pagtakas sa mga pulis habang siya ay pinapahinto sa pagmamaneho dahil sa overspeeding.
Kinulong lamang siya ng 3 buwan at 2 taon ulit na probation. Sa pag-aresto kay Taylor ay napag-alaman din na buntis siya ng mga oras na yon, ngunit tuloy pa rin ito sa paggamit ng droga. Samantalang si Warren naman ay nahuli din ng mga pulis na nagbebenta ng droga at pinadala sa federal prison. Kaya nagdesisyon si Taylor na bumalik ulit sa Texas habang buntis para may makasama. Sa unang bahagi ng 2021, sa edad na 23 ay pinanganak ni Taylor ang isang malusog na sanggol na lalaki. Naging hands-on mom si Taylor at sinubukan niya maging abala para hindi na siya makabalik pa sa paggamit ng droga. Nagumpisa na din siya magkaroon ng maliit na negosyo na mga custom-made beaded na mga alahas at ibinibenta niya sa Facebook. Kadalasan sa mga bagong panganak na babae ay dumaranas ng postpartum depression. Sa kaso ni Taylor ay hindi malinaw kung nagkaroon ba siya ng PPD, ngunit ang sabi ng kanyang ama ay kinakailangan ulit siya dalhin sa hospital dahil doon ay may bagong diagnosis na naman para kay Taylor. Siya ay na-diagnose na may PTSD o Post-Traumatic Stress Disorder, ADHD o Attention Deficit Hyperactivity Disorder at Bipolar Disorder. Sa pagkakataong yon ay napunta sa pangangalaga ng pamilya ni Warren ang kanilang anak. Malinaw na sa kondisyon ni Taylor ay hindi na niya maalagaan pa ang kanyang anak at baka may masama pang mangyari sa sanggol. Dumaan na naman ulit si Taylor sa malaking pagsubok sa kanyang buhay. Nakulong ang kanyang asawa at nawala din sa kanyang pangangalaga ang anak. Pagkalabas ni Taylor sa hospital ay nanatili ito ng ilang buwan sa bahay ng kanyang ama. Sa kabila ng mga nangyayari kay Taylor ay nandun pa din si Arturo para suportahan ang anak. Kaya parang tanging ang ama lamang ang naging sandigan ni Taylor. Ngunit makalipas lamang ang ilang buwan ay inaresto din si Arturo. Siya ay inaresto sa kasong panggagahasa sa 13-year-old na batang babae. Katunayan noong taong 2018 ay nakagawa na din si Arturo ng statutory rape sa isang 13-year-old din na batang babae na kamag-anak pa ng namayapang ina ni Taylor. Sa bagong kaso ay sinentensyahan si Arturo ng 12 years imprisonment. Sa nangyari sa ama ay nagdulot na naman yon ng panibagong stress at pagkalungkot kay Taylor. Dagdag pa doon ay nalaman din niya na nagloloko sa kanya ang kanyang asawa. Hindi malinaw kung ito ba'y nangyari bago nakulong si Warren o habang ito ay nasa kulungan. February 2022, bumalik ulit sa dating bisyo si Taylor, kaya napag-isipan niyang kontakin ulit ang kanyang dating boyfriend na si Shad. Sa mga oras na yon ay sobrang lulong din si Shad sa droga, kaya mayroon silang pagkakapareho ni Taylor. Madalas silang magkita ni Taylor para gumamit ng droga at ang trip nilang dalawa pag sila ay na-high na ay ang Gabi ng February 22, 2022, si Taylor at kaibigan nito ay gustong mag-party. Kaya ginamit nila ang minivan ng kaibigan para sunduin si Shad sa kanilang bahay. Si Shad ay natutulog sa basement ng bahay ng kanyang ina na si Tara at ang boyfriend nitong si Steve. Umalis sila at tumungo sa binilhan nila na meth, marijuana at trazodone. Kasunod noon ay bumalik sila sa apartment ni Taylor para dun gawin ang kanilang session. Lahat sila ay nag-i-enjoy sa ginagawa, ngunit may gusto pang gawin sina Taylor at Shad. Pinagsabay-sabay nila ang paggamit ng meth at trazodone, kaya ang nangyayari ang epekto sa kanila ay nagiging high sila at biglang bababa, balik na naman sa pagiging high. Naunang umuwi ang kaibigan ni Taylor at naiwan sila ng ilang oras ni Shad sa kanyang apartment, habang inaantay nilang bumaba ang epekto ng droga sa kanilang mga katawan. Wala silang ginawa nung araw na yon kundi gumamit lamang ng droga. Kasunod noon, madaling araw ay napag-isipan nilang bumalik sa bahay nila Shad. Doon ay ipinagpatuloy nila ang ginagawa. Maya-maya ay naglabas si Shad ng dog collar at sinabi kay Taylor na gamitin nila yon habang sila ay nagtatali. Trip nila na sinasakal habang ginagawang bagay na yon. Ayon sa pag-amin ni Taylor na habang nakadapa si Shad ay inilagay niya ang chain sa kanyang mga lieg. Habang nakapatong naman sa likod niya si Taylor na parang nakasakay ito sa kabayo. Habang hinihila niya ang chain ay nakikita niyang mula sa pulang mukha ay naging purple na ang mukha ni Shad. At dahil high si Taylor ay hindi na niya alintana kung ano ang nangyayari kay Shad. Malakas niyang hinihila ang chain habang nag-e-enjoy sa kanyang ginagawa. Ang hindi niya alam ay nasasakal na si Shad sa ginagawa at may lumalabas na dugo sa kanyang mga bibig. Maya-maya lamang ay hindi na ito gumagalaw. Alam ni Taylor na patay na si Shad ngunit hindi siya tumigil at itinuloy pa rin ang ginagawa. Dahil sa nakakakuha siya ng pleasure sa ginagawa, ibig sabihin hindi niya alintana kahit napatay na ito. Sinabi pa niya sa mga pulis na mas lalo pa siyang ginanahan nung makitang patay na ito.
Katunayan ginawa pa niya mga gusto niyang gawin kahit wala na itong buhay na tumagal pa ng ilang oras hanggang siya ay mapagod o hanggang sa bumaba ang kanyang tama. Nakuha pa niyang umidlip saglit sa tabi ng bangkay ni Shad dahil sa pagod. Pagkagising niya ay naisip niya mas makakabuting dalhin na niya ang katawan ni Shad palabas ng bahay. Ngunit hindi niya itong kayang buhatin papunta sa van, kaya napagdesisyonan na lamang niya na pagputol-putulin ang katawan. At ang una niyang gusto ay ang ulo ni Shad. Ayon sa kanya ay para itong trophy. Ipinagmamalaki niya ito at sobrang gusto niya si Shad. Kaya habang natutulog ang ina ni Shad at ang boyfriend nito, ay dahan-dahan siyang umakyat patungo sa kusina at kumuha ng napakaraming kutsilyo, sabay dinala pabalik sa basement. Kasunod noon ay hinila niya ang katawan ni Shad sa dulo ng kama habang nakabitin ang mga ulo nito, sabay kinuha ang balde at itinuon doon ang ulo ni Shad. Inumpisahan na niyang putulin ang ulo gamit ang bread knife dahil yun ang mas madaling makaputol. Ang mga dugo ay tumulo doon sa balde, kasunod noon ay itinapon niya ang dugo sa banyo at ibinalik ang putol na ulo ni Shad. Kasunod noon ay pinutol din niya ang maselang bahagi ng katawan ni Shad at inilagay din sa balde kasama ng ulo. Siguro ay nakaramdam ulit siya ng pagod kaya nakaidlip ito ng saglit. Pagagising niya ay numpisan ulit niyang hatiin sa dalawang bahagi ang katawan ni Shad. Kinuha din niya ang mga lamang loob at inilagay sa isang plastic bag. Ang mga paa ay nilagay pa niya sa isang box. Nang medyo nahimasmasa na si Taylor ay nagumpisa na siya maglinis dahil kinakailangan na niyang umalis. Ngunit napagod na siya at hindi na niya tinapos pa ang paglilinis. Dali-dali siyang umalis at nagdala lamang ng isang box na naglalaman ng paa ni Shad. Kinabukasan bumaba ang ina ni Shad sa basement para tignan ng anak dahil hindi na ito nakakyat pa sa taas at alam niyang kasama nito si Taylor. Nagulat siya sa nakita. Napakadaming dugo ang kumalat at nakita niyang ulo ng kanyang anak sa balde na tinakpan ng towel. Sumigaw siya at nagwawala habang tinatawag niya ang kanyang boyfriend na nasa taas at sinabi na tumawag siya sa 911. Agad na nag-dispatch ng mga police officer sa bahay nila Shad at doon ay nakita nila ang nangyari sa katawan nito. Sinabi ng ina ni Shad na ang huling taong nakasama ng anak ay si Taylor. Kaya agad na pinuntahan ng mga pulis ang address na ibinigay ng ina ni Shad kung saan nakatira si Taylor para magsagawa ng investigasyon. Habang hinahanap nila sa parking area ang minivan na ginamit ni Taylor, ay nakita nilang umilaw ito na parang may pumindot sa kontrol nito sa malayo. Nakita din ng mga pulis ang maliliit na marka ng dugo sa labas ng van. Kasunod noon ay nakita nila mula sa van ang mga footprints na may dugo dahil sa mga oras na yon ay malakas ang snow. Sinundan nila ang footprints hanggang sa nakita nilang lumabas si Taylor mula sa kanyang apartment. Kaya siguro umiilaw ang van dahil palabas din si Taylor. Pinatigil siya ng mga pulis kaya nanatiling nakatayo lamang si Taylor at nakangiti sa kanila. Siya ay nakasuot ng puro itim at nakita ng mga pulis na parang may tumigas na dugo sa kanyang mga pantalon. Noong tinignan ng mga pulis ang kanyang kamay ay nakita din nila na may dugo ang mga ito. Pinusasan nila agad si Taylor at dinala sa nakapark na minivan. Chinek nila ang loob ng van at laking gulat nila nung makita na ang laman ng box ay ang mga paa ni Shad. Kaya walang duda na nahanap na nga nila ang suspect. Habang nasa interrogation room ay sinabi pa ni Taylor na hindi siya makapaniwala na naiwan niya ang ulo ni Shad sa kanilang bahay. Walang maayos na sagot si Taylor sa mga tanong sa kanya ng mga pulis. Halatang high pa ito at paiba-iba ang kanyang mga sinasabi. Kaya kahit ang mga pulis ay naguguluhan na rin kung mentally healthy ba si Taylor na humarap sa paglilitis. Ang kanyang abogado na si Ken Jolly ay ang siya ring abogado ng kanyang ama sa kaso nito sa sexual assault. Kahit ang judge ay nakapagdesisyon na iantala muna ang trial dahil kinakailangan na ma-check si Taylor ng mga eksperto. Dahil nag-submit ang kanyang abogado ng plea na not guilty sa kadahilanang siya ay may diferensya sa pag-iisip. May isang pagkakataon pa na habang nasa courtroom sila ay inatake niya ang kanyang sariling abogado. May mga nakapagsabi na baka ginawa yun ni Taylor para ipakita sa judge na mentally incompetent nga siya. Pagkatapos nung nangyari ay inassignan si Taylor ng public attorney. Nagsagawa din ng evaluation ang mga state psychologist kay Taylor. Isa sa mga psychologist na nag-evaluate ay sinabi sa judge na hindi stable ang pag-iisip ni Taylor at hindi ito fit na dumalo sa kanyang paglilitis. Dahil ayon sa kanya, habang ginagawa niyang evaluation kay Taylor ay bigla itong nagwala at nagsisisigaw at takma pa siyang hampasin ng isang plastic chair.
Ngunit sa kabila noon, ang judge ay nagdesisyon na ituloy ang trial. Nagsimula ang trial ni Taylor noong July 2023. Pinatawag sa korte ang kaibigan ni Taylor na kasama nila nung gabi na nag-session sila at sinabi niya na chill lang si Taylor at wala naman siyang napansin na kakaiba sa kanya. Kasunod noon ay pinatawag din ang ama ni Taylor na si Arturo para magsalita sa korte. Sinabi ni Arturo na nag-umpisa magbago ang pag-uugali ni Taylor nung namatay ang kanyang ina. Sinisi din ni Arturo ang asawa ni Taylor na si Warren dahil ito umano ang nabigay sa kanyang anak ng drugs. Habang nasa courtroom ay kakaiba pa din ang kilos ni Taylor. Panay siya tawa at nakatingin lagi sa camera. Ang epekto ng drugs sa pag-iisip ay hindi masasabing mental illness dahil yun ay epekto lamang ng gamot, kaya hindi exempted si Taylor sa trial. Matapos ang buong trial ay 1 oras lamang ang inilaan ng mga jury para mapatunayang guilty si Taylor sa lahat ng kasong isinampa sa kanya. Yun ay ang first-degree intentional homicide, mutilating of the corpse at third-degree sexual assault, at siya ay nahaharap sa mandatory life in jail. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!